Hi guys, so for today's vlog, try natin gumawa ng tutorial kung paano mag drive ng manual na motorcycle. Hindi ako magaling magturo kaya hindi ako mahilig gumawa ng mga tutorial videos pero try natin kasi may nakita ako sa comment section na gusto niya ng Gixxer kaso hindi siya marunong mag manual. Try natin gumawa, dali lang naman pero hanap muna tayo ng patag kasi doon maganda magsimula para maramdaman nyo yung clutch. Tara. Saan pa may patag dito? Hindi ko kasi alam to. Oh no. Pumasok lang ako dito sa isang subdivision. Ayan, try natin dito. Baka may patag. So ang una nyong gagawin guys, pagka start nyo ng motorcycle dapat naka neutral yan. Ayan, nakikita nyo naman, neutral. Halos lahat naman may neutral indicator Are you sure about that? Ni-start nyo yung motor, dapat naka neutral yan. Ayan, iba-iba yung natin pag start. Yung iba, pindutin mo lang to, mag start na. Itong Gixxer kailangan pisilin mo yung clutch, todo, tsaka mo sa start. Ayan tanga lang, naka kill switch. Oh no. Pinutin mo muna yung kill switch. Ayan. Tapos start. So ayan. Wait lang, lipat tayo, maingay dun So ayan, nakalipat na tayo, medyo maingay dun So ayan guys, usually yung mga manual, ang gear nyan is 1 down, 5 up. Or kagaya nitong Gixxer, 4 up lang kasi 5 speed lang to. So first step, pisilin mo yung clutch. Tapos tsaka ka mag first gear. Ayan, tapakan mo yung shifter. Ayan. Ngayon wag mong bibitawan yung clutch agad-agad. Yun yung wag mong gagawin kasi magi-stall. Mamamatay yung makina. Dahan-dahan mong papakawalan yung clutch hanggang marating mo yung friction zone. Mararamdaman mo na nasa friction zone ka na pag medyo gumagalaw yung motor. Ayan tingnan nyo guys Ayan dahan-dahan. Ayan, nakita nyo, umaandar yung motor. Wow! Diba? Umaandar siya. Yun, pag umaandar na yung motor, pwede ka na magbigay ng konting gas. So gagalawin mo na yung throttle konti. Konti lang. So ayan, umaandar na guys, diba? Bigyan mo na ng konting throttle yan. So ayan, pag nakapagbigay ka na ng throttle, mild lang pwede mo na bitawan yung clutch. Ayan Ayan, so para na siyang scooter. Diba? Kahit bitawan mo na yan, pag magpo-full stop ka, yan, pag ganito ka bagal pisilin mo yung clutch bago ka mag-brake. Ayan. Kasi pagka hindi mo pinisil yung clutch, tapos huminto ka, tapos naka first gear ka or second gear, basta yung hindi ka naka neutral, mag-i-stall yan guys. Tingnan mo, try natin doon sa walang tao kasi nakakahiya, baka isipin baguhan ako nag-i-stall yung motor. Sa walang tao, try natin pa istallin. Yan, dito tayo. So ayan guys ayan, binitawan ko yung clutch. Tapos teka lang, lagay ko muna sa first gear. Ayan, binitawan ko yung clutch. Tapos huminto ako. Ayun ang mangyayari. Mamatay yung makina. Ayun lang. So i-neutral uli natin Yan, start uli natin. Ulitin natin So ang first step, hawakan mo yung clutch, first gear ka, tapos unti-unti mong bibitawan hanggang medyo umaandar na ng pusa yung motor. Ayan, umaandar na ng pusa, diba? Tsaka mo siya bibigyan ng konting gas. Nabigyan mo na ng konting gas, pwede mo nang bitawan yung clutch. Diba?
Dali lang naman talaga mag-manual guys pag naintindihan mo yung clutch. Ang mahihirapan ka lang sa clutch pag baguhan ka ay yung stop and go. Pero pag umaandar ka, parang scooter lang din naman. Ayan, ngayon may humps, magbabagal ka ng konti dyan, so isilin mo yung clutch para hindi mamatay. Ayan, tapos bitawan mo, bigyan mo ng konti. No, dyan masarap mag-practice sa may mga humps eh. So ang next step naman, yung mag-change ka ng gear. Pag mag-change ka ng gear, i-disengage mo, meaning pipisilin mo yung clutch. Una mong gagawin is bitawan mo yung throttle or mag-minor ka. Ayan, igain mo yung clutch, shifter. Ganun lang. So ayan, first gear tayo, no? So ulitin uli natin yung mga steps. So first step, mag-minor. Ayan, pigain yung clutch, shift, tapos bitaw sa clutch. So ganun lang. Tapos paghihinto, piga sa clutch, brake, tapos neutral. So yun yung basic ng pagdadrive ng manual. So for the meantime, yan na muna, no? Yan yung gagawin nating part 1. Kasi itong pagdadrive ng manual guys, maraming ano to eh, kuskus balungos. Hindi kagaya ng Matic na napaka straightforward. Throttle control at saka brake, yun na, marunong ka na magmotor. Ganun kaganda yung automatic, ganun siya kasimple i-operate. Kasi itong manual, hindi lang to basta ano eh, throttle control. Meron din siyang ano, clutch control. Kaya dalawa yung iisipin mo. Tapos may mga technique pa dito na pag mag-uphill start ka, doon medyo mahihirapan yung mga beginner eh pag nag-uphill start. Lalo na pag stop and go, yun yung nakakaasar doon. Tapos meron pa ditong rev matching. Kasi hindi dito basta-basta nagda-downshift eh. Doon na yung halimbawa third gear, tapos tumatakbo ka ng 60, tapos bigla ka magda-downshift sa second gear, pwedeng mag-lock yung gulong mo. Maraming cheche-boreche itong manual eh. Pero pag natutunan mo naman na yun, magiging second nature mo na lang din. So hanggang dito na lang muna guys, no? Yung gagawin natin sa part 2 is yung uphill start. Yun. Kasi kailangan ito muna eh. Kailangan maintindihan nyo muna kung ano eh, paano gumagana yung clutch. Kailangan maintindihan mo muna yung friction zone. Paano? Papasok pa ako. So hanggang dito lang muna. See you on my next video. Thank you.